Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gawain ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. Ay hinggil sa issue ng welcome to our new chief Nicolas Torre. O yung nagkaroon ng bagong talagang chief PNP na ang ating Pangulo Marcos na magkakaroon na ng turnover bukas yan. Ang napiling bagong hepe ng pulisya napapalit kay General PNP Marbil na magre-retiro sa June 7 ay si Major General Nicolas Torre III. Ang turnover ay gagawin sa June 2, 2025. So, yun. Ika-31st PNP Chief si Major General Torre at suportado ni Speaker Romualdez at DLG Secretary Remulla ang kanyang appointment bilang Chief PNP. So, yun. Maraming mga opisyal ng ating pamahalaan ang sumusuporta sa appointment na ito kay Major General Nicolas Torre. Pagkat mayroong mga ilang ayaw. Yan. Ang The Critics Promotion sa ating anti-crime promotion ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatan ng tao. At dito sa isyong ito ng pagpili ng bagong hepe ng pambansang pulisya ay ating sinusuportahan ng ating Pangulo Marcos sa kanyang pagpiling ito ng pamumuno sa ating pulisya. So welcome sa ating bagong hepe ng pulisya, Major General Nicolas Torre III. Sinusuportahan natin yung ating Pangulo Marcos sa kanyang ginawang pagpiling ito. At syempre, yung ating bagong Chief PNP. At umaasa tayo sa ating bagong talagang Chief PNP sa kanyang pamumuno na pamunuan niya ng patas ang hanay ng PNP at ating bansa. At pairali niya ang human rights, fair justice sa pagpapairal ng patas at pagpapatibay ng ating pamahalaan at bansa sa pagprotekta ng sambayanang Pilipino. Yan. Sana ay yung ating bagong itatalagang hepe ng PNP ay pamunuan niya ng patas with human rights, justice, hanay ng PNP sa pagpapairal ng peace and order sa ating bansa at ito ay makapamahala ng maayos, matuwid at makatarungan at mapatibay nito ang ating demokrasya, ang ating pamahalaan through this implementation of the law na may pagrespeto sa karapatang ng tao at pagpapairal ng patas at hustisya. Sa pamamagitan nito ay napapatibay nito yung ating demokrasya kung ating PNP ay napapairal ng fair justice at human rights. Yan. At naway sa kanyang pamumuno ay maiwasan ang pang-aabuso sa pagpapairal ng batas. Suportahan niya ang patuloy na pagreforma at maging mahusay ng lubos ang PNP sa pagpapairal ng batas at pagprotekta sa mamamayang Pilipino at bansa. Sana mapairal niya yung malinis na pagpapatubad ng hanay ng PNP, kagaya ng accountability, transparency at makatarungan at patas na hustisya at human rights ang iba at hindi umaabuso ang PNP. Yan. Sana madisiplina niya yung PNP na hindi ito umaabuso sa kanilang tungkulin from abuse of authority at or gumagawa ng iba't ibang mga kriminalidad using their uniform. At sana madisiplina niya, mapagbago niya at paigtingin din niya yung ayas kung kanakailangan na napatan ng batas ng ating PNP yung mga kabaro nila na talaga naman talamak at sobra ang paglabag sa batas at pang-aabuso ng mamamayan. So kung gano'n, lalo na yung mabibigat na krimen, pang-frame up, paninet up, pag-EGK, yung mga gano'n. So kung gano'n yung mga nagiging kaso, so yung kailangan napatan talaga ng batas yan. Ngayon kung medyo magagaan naman, disiplinahin na hindi na sila
malagay pa demotion, malagay pa sa subject for halimbawa mga kakasuhan ng administrative cases na madidemote o ano magiging problema nila. Diba? So kung madidisiplina sila na sila yung makaiwas dyan at mapagbago sa mas magawa ng ating bagong GPNP in the reformation. On the other hand, ay syempre, yung aside from the personnel, gawin silang magaling na pulis na nakare-resolve ng mga krimen, syempre kung na-fairness with human life. Kung madali nila na-resolve yung krimen in our digital age, yan, syempre, na yung iba't ibang mga kriminalidad ay nalulutas nila. Ayan. At naiiwasan nga yung pang-abuso ng authority in implementing the law, in resolving cases, yan, in conquering crimes, yan, suppressing crimes. So, istricto itong ipatubad ang Pope upang hindi ito malabag at ang human rights. Sa gayong mula dito ay walang maabuso mamamayan, particular mga maliliit at walang makakapitan. Yan. Sana ay istrikto na maging istrikto yung ating maging bagong Chief PNP Torres na yung Pope ay may kanilang sundin ipatupad ng human dapat strictly yung sinusunod yung Pope, strictly sinusunod yung human rights, yan, fair justice. Sa gayon ay walang maabusong mamamayan, maasahan sila, lalo na yung maliliit, walang makakapitan, so hindi sila, walang maabuso ng mga mamamayan. So magkakaroon ng equality of justice, yung equality maiiwasan kung yung ating mula sa pamumuno ay fair niyang naipapatupad yung batas, di ba? Through that, na from procedure, human rights, and then the entire law na ipapatupad niya, di ba? Sana ay magampanyan yan, pupulin at yung mga kapulisan ay stricto madisiplina niya na sila ay tumutubad sa kanilang tungkulin ng hindi lumalabag dito sa mga requisitos na ito, yung mga proseso ng pag-implement ng batas. So, ang gabay ng Bandera Santa Maria ay gumabay sa ating bagong PNP chief at buong PNP at pamalaan upang ito ay magpatupad ng mabuti at matuwid sa kanilang authority. Sana kasalanan din sa paliwanagan din ni Bandera Santa Maria, tuwi-tuwi na, lalo na sa ating doon sa ating Bibleized promotions, magabayan kayo at kayo ay tungpad ng lubos inyong tungkulin ng legal, patas, yan. Sumusunod kayo sa mga nabanggit natin. At sabihin makikinabang yung mamamayan sa inyong tinong pagpupulis at walang maabuso. Masasandalan kayo ng mamamayan yan. At hindi natatakutan ang pulis sa pamamagitan ng pang-aabuso, kundi sa pamamagitan ng isang mabuting pagpapatupad ng tungkulin. Yan, na walang kinikilingan, di ba? So, yung mayaman na mahirap o gumawa na mali, so you have to be afraid to do wrong kasi kayo ay masusuppress ng ating batas at makukulong kayo. Mayaman ka man, mahirap ka man, bungi, may pustiso ka man o wala o sira ulo ka o hindi. So, ikaw ay malalapatan ng batas kung lumabag ka sa batas at may kaukulang karapatan ng bawat isa at pangkalahatang karapatan sa paglalakad. So, muli, ang kaliwanagan ng Bandera Santa Maria ay magliwanag sa buong bansa, sa bayan ng Pilipino, mula pamalaan, mamayang Pilipino. Yung pamalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, makatarungan, tugunin yung karapatan ng pantao, pagpayaran ng patas na hustisya, iwasan yung mga abuso, katiwalian, partikular sa pulisya. Yung mamamayan naman, iwasan yung paglabag sa batas, paggawa ng krimen, paglaban sa pamalaan, suportahan yung karapatan ng pantao, patas na hustisya, good governance, suportahan ng pulis for anti-criminality. So kayo tayo makapamumuhay ng mapayapa, ligtas sa namang uri ng kriminalidad at maunlad. Isa lahat, protektado tayo makakapanampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, anuman ang ating mga reliyon, kagaya ng ating reliyon na nakapanampalataya tayo sa Panginoon Diyos, mala Panginoong Jesucristo. Yan. So yun, magandang hapon sa inyo na. Sana ang The Critics Promotions ay nakapagsaboses na naman ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa likong ito. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you all.